Isa sa pangakong reforma ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang pagpasa sa mga panukalang batas na magbibigay ng ngipin sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang third body na nagsasagawa ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa House Leader, bago ang susunod na congressional break, ipapasa ng Kamara ang ICI bills, bagay na ikinatuwa ng ICI. Kaya malinaw din po ang direktiba natin dito. We will pass this before we adjourn this December. Yes, okay, we welcome that. Any other additional powers granted to the ICI or this time with the creation of a new commission will be welcome because it will make the task more efficient and faster. Sa deliberasyon ng House Committee on Government Reorganization, araw ng Martes, November 11, ilan naman sa rekomendasyon ni ICI Executive Director sa ICI bills ay ang pagbibigay ng kumpletong access sa impormasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at government-owned and controlled corporations. Gayon din ang kapangyarihang makapaglabas ng closure order o revocation ng registration ng mga establishmentong mapatutunayang sangkot sa anomalya sa mga proyektong infrastruktura. Samantala, hinamon naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang Senado at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Ito ay matapos ipahayag ni House Speaker D. III na isa sa konkretong hakbang na isusulong nito ay ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill. Panahon na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Ito yung parusa na dapat tanggapin naming lahat ng mga politiko, ibigay namin yung reforma para sa bayan. Anti-political dynasty, ang hamon ko kay Pangulong Marcos, kung gusto mo talaga ng reforma, dapat magsimula ka sa iyong sariling pamilya. Bukod kay House Speaker D. III, marami sa mga kasalukuyang nanunungkulan sa pamahalaan ang kabilang sa political dynasty, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. 3 dekada na ang lumipas mula nang itakda ng saligang batas ang pagbabawal sa political dynasty. Gayunman hanggang ngayon wala pa ring batas ang bansa kaugnay nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.